sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga kasupporters. Muli, nandito naman po tayo ngayon sa ating palatuntunan na aking pinamagatang ating balikan ang nakaraan, na kung saan dito po ninyo mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero bago po natin ito umpisahan, shout out sa ating Super Friends crew. Team Mysterious Jammers, The Puyaters, Tropang Galat, Team Kapuso, at syempre sa Team Aye Saudi Vlog, at sa team ni kapatid Minerva Anggi, kapatid Winnie Nalagon, kapatid ROC Out of the Box, at syempre sa kasama ko rito sa bahay na nasa Pilipinas na ngayon, Pinoy Firearms Instructor by Elmer Pilorin. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa kanyang channel, nawain niyo po siyang isubscribe. At ngayon, may sulat naman po tayong babasahin mula sa ating kaibigan. Ito, atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Madam Adan. Kuya, ako po isang LGBTQ. Nalaman ko ito nung ako'y nag-edad ng 7. Lima po kaming magkakapatid at ako'y po'y pangatlo. Ang aking mga magulang ay may kunting business. Kaya kami ay nakapag-aral ng mabuti, kuya. Fast forward po tayo. Nung ako'y nagkulihiyo, kuya, ang aking kinuha na kurso ay Business Administration. Dahil pangarap kong magkaroon din ng maliit na business pagdating ng panahon. At doon nga, kuya, nagtapos ako sa kolehiyo. Pagkatapos kong mag-aral, kuya, ay pinausap ako ng aking mga magulang kung gusto ko daw magtrabaho sa kanilang maliit na tindahan sa loob ng mall. At para daw matutunan ko ang mga pasikot-sikot sa negosyo. Hindi ako nabigo, kuya, dahil tinuruan ako ng aking mga magulang kung papaano mag-handle. Isang taon din mahigit ang aking pagtatrabaho sa kanila. Hanggat sa nahasa ako, Kuya Kalbo. At dahil doon, inalok ako ng aking mga magulang kung gusto ko daw magkaroon ng sariling business. Dahil kung gusto ko daw, ay susuportahan nila ako pagdating sa pinansyal. At doon nga, kuya, hindi ako nabigo. Nakapagplano ako na magkaroon ng butik sa loob din ng mall na iyon. At doon, sinuportahan ako ng aking mga magulang. Kaya masayang masaya ako noon, Kuya Kalbo.
Iba ang pakiramdam pag may sarili kang business. Minsan, dinadalaw ako ng aking mga kaklase. Lalong-lalo na ang aking best friend. Kuya, dumating ang araw na umibig ako sa tulad kong lalaki. Sa totoo lang, kuya, hindi ako pumasok ng relasyon nung ako'y high school hanggang sa college. Dahil natakot ako. Dahil ang aking mga kaibigan na tulad ko, nagkaroon sila ng relasyon sa kapwa naming lalaki. At umiyak sila sa mga pangyayari. Pagkatapos silang mapirahan, iniwanan. Kaya yun din ang kinakatakutan ko sa buhay ko, kuya. Pero nung ako'y nakatayo na sa sarili kong paa, meron akong nakilalang lalaki, kuya, na itago na lang natin sa pangalang Jim. Mabait si Jim, kuya. Matipuno. Kaya madaling nahulog ang loob ko sa kanya. Pero minsan napagsabihan ako ng aking best friend na hinay-hinay daw. Dahil nakita niya si Jim na habulin ng babae. Pero hindi ako naniwala sa aking best friend, kuya. Sinunod ko ang aking naramdaman. Hanggat sa isang araw, niyaya ko si Jim na kumain sa isang restaurant. Doon nagkakwentuhan. At nasundan pa iyon sa mga araw na dumating. At doon, kuya, niligawan ko si Jim. Una nung maglahad ako ng aking naramdaman, ay hindi ito sineryoso ni Jim, kuya. Sa totoo lang, tinapat niya ako. Kailanman daw ay hindi siya nagkagusto sa kapwa niya lalaki. Sa totoo lang, kuya, napahiya ako. Para akong nanglamig sa aking naramdaman. Dahil sa sinabi ni Jim sa akin. Pero dahil mahal ko siya, kuya, ginawa ko ang lahat para mapaibig ko siya. Dumaan ang mga buwan.
tuloy-tuloy ang panliligaw ko sa kanya. Kaya kung may tiyaga, talagang may nilaga, kuya. Dahil sa kakatyaga ko manligaw kay Jim, sinagot din niya ako. First time ko nagkaroon ng relasyon, kuya. Sabi ko nga, mula high school hanggang college, hindi ko pinasok ang relasyon. Pero nung ako'y nakapagtapos, dito ko naramdaman ang unang pagmamahal kay Jim. Masaya kami ni Jim, kuya. Pero hindi may mga panahon na hindi talaga nagkakasundo kaming dalawa. Lalo na pag may nakakausap siyang babae, kuya, nagsisilos ako. Kaya minsan, nagkatampuhan kami ni Jim. Kaya, humahantong minsan sa hiwalayan. Pero lumipas ang 2 linggo, nagkakabati ulit kami ni Jim. Hanggat isang araw, napag-usapan namin ni Jim na magsama sa isang bahay. At ang gusto ni Jim, kuya, magbahay kami malapit sa bahay ng kanyang mga magulang. Dahil ang balak niya, mag-adapt kami ng bata. At dahil sa plano ni Jim, kuya, sinang-ayunan ko ito. Nagpatayo kami ng munting bahay. Tabi ng bahay ng kanyang mga magulang. Dahil ang sabi nga ni Jim, kung mayroon na kaming maampun na bata, nandyan ang kanyang mga magulang makatulong sa pagbantay. Hanggat sa nakapagpatayo kami ng maliit na bahay, kuya. Tama lang na may isang kwarto at malaking sala. Isang araw, tumawag ang aking kaibigan na nasa Maynila. Mayroon din siyang business. At gusto niyang mag-share ako sa kanyang business sa Maynila. Kaya napagplanuhan kong dumalaw doon para bisitahin at makita ko ang kanyang negosyo. Nag-usap kami ni Jim. Pupunta ako ng Maynila ng 1 linggo. At siya lang ang maiwan sa bata. Pumayag naman si Jim, kuya, at nakita ko masaya siyang nagbabantay sa bata. Maalaga si Jim sa bata, kuya.
kami ng batang babae. At doon, tumuloy ako ng Maynila. Pagdating ko ng Maynila, nag-meeting kami ng aking kaibigan. May napagkasunduan kami sa kanyang negosyo na in-offer sa akin. Ang aking plano ay 1 linggo, kuya. Pero 2 araw pa lang natapos na ang aming meeting at gusto ko nang umuwi sa probinsya. Ang alam ni Jim, 1 linggo pa ako ng Maynila. Pero gusto ko siyang sorpresahin. Pero nang ako'y dumating ng bahay, Kuya Kalbo, ako ang nasorpresa. Dahil pagbukas ko ng pintuan, may naririnig akong boses babae sa aming kwarto. At pagbukas ko, si Jim, kuya, ay walang saplot. Sa sobrang galit ko, kuya, nasampal ko si Jim at ang babae. At doon ko nalaman na ang babae pala na nandun sa kwarto ay ang totoong nanay ng bata na inampun namin. Grabe, kuya, ang aking naramdaman. Ang sakit. Nung nasaktan ako sa una naming break ni Jim, mas lalo akong nasaktan nang makita kong magkasama sila sa aming higaan. Kaya agad na umalis ako sa bahay namin, kuya. Pumunta ako sa aking best friend. Humahagulhol ang aking iyak. Mabuti na lamang ay dinamayan ako ng aking best friend. Lagi nang sinasabi na hindi raw ako naniwala sa mga payo niya. Kaya yun ang nangyari sa akin. Kaya napagdesisyonan ko, Kuya Kalbo, na tuluyan ko ng hiwalayan si Jim. At kahit ako ang nagpatayo ng bahay doon sa kanila, hinayaan ko na lang, kuya. Sa totoo lang, kuya, gusto kong wakasan ang aking buhay. Pero sabi ng aking best friend, ituon ko ang aking sarili sa aking business. At tuluyang kalimutan si Jim. At yun nga ang ginawa ko, kuya. Naka-recover din ako. At ngayon, ito, tuloy-tuloy lang
sa aking maliit na business. Sa ngayon, may mga nanliligaw sa aking lalaki ko yan. Pero nag-iingat na ako. Ayaw ko nang maulit ang nangyari sa amin ni Jim. Kuya, ito po ang aking kwento ng buhay. Nawain niyo po ang nagustuhan. Maraming salamat sa iyong palatuntunan. At hanggang dito na lang. Lubos na gumagalang. Madam Adan. Madam Adan, maraming salamat po sa tiwala ninyo dito sa aking palatuntunan. May napulutan kaming aral sa iyong kwento. Dahil hindi po basta-basta ang nangyari sa buhay mo. Mabuti na lamang at nakontrol mo ang iyong sarili. Sa balak mong wakasan ang iyong buhay, mabutit na naig pa rin ang iyong naramdaman. At syempre, dahil sa iyong best friend. Alam naming gumastos ka ng malaki dahil nagpagawa ka ng bahay. Pero mas pinili mo ang umalis na lamang kaysa masaktan ka pa. Tama ang naging desisyon mo, Madam Adan. At ngayon nga, may mga nanliligaw na sa iyo. Huwag mong isara ang iyong puso. Tama yan. Mas magandang huwag basta-bastang pumasok sa isang relasyon. At mas maganda, pagpasukin mo ulit ang buhay pag-ibig. Siguraduhin mong mamahalin ka at sasamahan ka habang buhay. Muli, maraming salamat po sa iyong napakagandang kwento at sa tiwala mo dito sa aking palatuntunan. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi sa story ni Madam Adan? Mag-comment. At syempre, i-share na yan. Kung kayo man ay may mga kwento ng buhay, maaari po ninyong ipadala dito sa ating palatuntunan. At ipadala lamang sa aking messenger, June Sahay Calvo. At ating babasahin dito sa ating palatuntunan. Muli, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, nawain niyo po akong isubscribe. At sa mga hindi pa nasubscribe dyan, ayan, pakisuportahan ang ating mga kaibigan
At ako'y nagpapasalamat sa walang sawa ninyong suporta dito sa aking channel. Muli, maraming salamat. Ito nga po pala si Jun Sahay Bert, ang laging nagsasabing, God bless us all. Hanggang sa muli.